tayo ng mensahe ng Panginoon sa maraming linggo na dumaan dahil tinatahak po natin ang tema na living with purpose and impact. Pwede po ba natin sabihin muli? Living with purpose and impact. Living with purpose and impact. Lalabas din ho yan sa screen, wag kayo mag-alala. Ayan, alam ko po, marami din tayong nakikitang mga bagay sa paligid natin, no, na minsan, question natin, ano ba talaga ang dahilan? Bakit ako nandito? O napapatanong tayo at times, bakit ba ito yung napuntahan ko? Bakit ba ako napunta sa Binangonan? Bakit ba ako nasa Rizal? Bakit wala ako sa ibang bansa? Mukhang mas malamig doon at ang init dito sa Pilipinas. Minsan, naisip-isip natin yan, but our God is a perfect God. Amen. Hindi po nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga desisyon at hindi po nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga pagpili. Kung nasaan man po tayo ngayon, the Lord intended us to be here. Amen? Kaya tayo nandito, ito po ang nais at kalooban ng Diyos. When we talk about purpose, I would always remember knowing that the most tragic that can happen to a person ay hindi yung mamatayan siya ng mahal sa buhay. The most tragic na pwedeng mangyari sa isang tao ay hindi yung mawalay sa mahal sa buhay. The most tragic thing is to lose your purpose while living. Yung nabubuhay ka pero walang pupuntahan. Yung nabubuhay ka pero wala namang saysay. Ayaw po natin no, na ang buhay natin ngayon ay mawalan ng halaga o mawalan ng direksyon o mawalan ng layunin. Actually, kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon, salamat sa Diyos, hindi niya lang po tayo niligtas, kundi binigyan niya pa tayo ng layunin. Ang layunin po natin ay hindi lang yumaman, hindi lang maging komportable, kasi yan yung nakakalungkot na palaging malakas na marketing or ads or advertisement ng mundong ito. Kasi sa dami na nakikita mo sa Facebook, sa dami na nakikita mo sa Instagram, yes, sa SOCMED, no? Para bang dapat yung meron siya, meron ka. Right? Pero in the reality of life, alam niyo po, marami naman po dito na buhay ng walang cellphone noon. Tama po ba? Marami naman dito inabot yung walang cellphone. Inabot yung walang filter. Inabot yung walang Instagram. Tama po ba? Yung iba nga ho siguro nabuhay pa dito ng walang kuryente no matagal na panahon. Tama po? Na para bang ang buhay dito sa atin ay para tayong nasa bundok pa talaga na walang mga satellites, walang wifi, tama po? Walang signal, but we managed to live, di ba, nang may kakontentuhan. Amen. Kasi hindi mo naman nakikita eh. Ang problema po kapag masyado ka ng maraming tinitingnan at masyado ka ng maraming nakikita, minsan nadadaya ang puso natin na kung ano yung meron yung tao na yon o kung ano yung ginagawa ng tao na yon na minsan na-follow natin, dapat ginagawa mo din. Pero wag ho tayo madaya ng mundo o ng anumang advertisement dito sa mundo. Tayo po ay walang ibang sinusundan kundi ang Panginoong Jesus. Can I hear an amen? Amen. Tayong lahat ay nabubuhay hindi para sumabay sa mundo dahil nananampalataya tayo, naniniwala sa salita ng Diyos na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay mapaparam at ano lang po ang hindi mapaparam o ang hindi lilipas? Ang salita ng Diyos. Gaano po natin nauunawaan na walang ibang bagay dito sa mundo na nananatili at mananatili hanggang wakas at wala ngang wakas, na ang salita ng Diyos lamang ang pinaka-consistent na mananatili. Gaano po natin nauunawaan na tayo po ay dapat nakatingin hindi po sa mga pisikal na bagay, hindi po sa karangyaan, hindi po sa mga material na bagay, na dadating ang panahon, dadating ang pagkakataon, mawawala, mauubos, matutunaw. When we do understand na ang buhay po natin ay nakatalaga na sa Panginoon na bubuhay tayo sa kung ano ang pinakamahalaga. Amen. Amen. Ang hirap kasi mabuhay kapag
dumating ka doon sa kapaguran mo, meron po ba dito naranasan ng mapagod? Yung napagod ka, tapos inisip mo, ano ba itong pinagkakapaguran ko? Ano ba itong pinagkakaabalahan ko? Ano ba itong pinagkakabagabaga ng buhay ko? At ito nang pinaglalagakan ko ng lakas ko. Ano ba to? Nakakalungkot po kung ang buhay po ninyo ay masyadong abala sa pagkita ng pera. Hindi po masama yun. Kailangan po natin lahat yan. Kung may magbibigay lahat yan, kailangan natin, tanggapin nyo ho. No, kung regalo po yan, tanggapin nyo. Wag ho kayong mag-decline. But the point is, hindi tayo dapat nabubuhay na ang pagising mo sa umaga ang nasa isip mo para paano ko kikita ng pera. Hello? Our God is our provider. You have to be busy with the business of the heaven than the business of the earth. Amen? Ang business ng Panginoon sa langit ay yung ikaw ay maligtas, ang sambahayan mo ay maligtas, ang tahanan at mahal mo sa buhay maligtas sa tunay at tiyak na kapahamakan. Maligtas ka doon. At maraming kaluluwa pa ang maligtas. That's the real thing. That's the real purpose of Jesus coming here on earth. Amen? Do we agree that Jesus came here on earth not to be wealthy? Amen. Not to be convenient, not to be comfortable. Actually, pinanganak siya saan? Sa isang simple na sabsaban. Pero gaano kadami ang batang ipinanganak ngayon? The aircon sa ospital. Praise God for that favor and blessing of God. Hindi naman sinabi ng Panginoon na pag-follower ka, kailangan sa sabsabang kaisilang. Hindi naman ho ganon. No, hindi ba tayo pinapagaya ni Jesus na kung siguro may Facebook lang siya. Baka iniisip natin, ganun din dapat. No, hindi po. But the Lord would want us to live according to His heart, not according to what the world is doing right now. Bakit po? Because you're gonna lose your purpose and impact if you lose your sight onto Jesus. Amen? Pag nawala na ang focus mo sa Panginoong Jesus, mawawalan na rin ng purpose at impact ang buhay mo. Do we believe that? Sabi po nung isang pastor natin sa JR, si Pastor Ligaya Javier, lagi ko po itong pinapaalala sa sarili ko. A borrowed life in a borrowed time. A borrowed life in a borrowed time. Ano pong ibig sabihin nun? A borrowed life in a borrowed time. Meron po ba tayong pag-aari dyan? Hiram lang ang buhay, hiram na buhay sa hiram na panahon. Hiram na buhay sa hiram na pagkakataon. Hiram na buhay sa hiram na oras. At sino po ang nagpahiram? Ang Panginoon. Amen? When we do know na kapag ang isang bagay ay hiniram mo lang, darating ang araw magsosoli tayong lahat ng oras at ng buhay. Amen. Amen. And when we return our lives to the Lord, we do not want it destroyed. Gusto natin siguro pag sinoli natin ng isang bagay na hinira mo, nasa maayos pa rin na kalagayan. Tama po? Gusto niyo po ba yung nagpahiram kayo na isang bagay na maayos, pero pagbalik sa'yo, wasak na? Anong feeling? Anong feeling? Di mo ba nakakagalit yon? Ganon din naman, ang buhay na hiniram natin sa Diyos ay hindi natin dapat wasakin, sirain, abusuhin, kasi yan ay hiram lang. Amen. Amen. A borrowed life in a borrowed time. Kapag nauunawaan po natin na hiram lang ang buhay, hiram lang ang oras, hindi mo sasayangin ang panahong meron ka. Etong nakaraang May 27 ho, well, sa JR, hindi ko alam, marami sa JR may ganito. Mayroong spiritual birthday. Sino po dito alam yung spiritual birthday nila? Kung kailan sila consciously naglingkod na sa Panginoon, sineryoso ang Diyos. Kasi nga lagi kong pinapatotoo, dito po sa JR, 5 years in the making ho ako. 5 years na ako sa simbahan, pero tutulog lang ako sa service. 5 years na ako sa simbahan noon, pero gusto ko lang merienda na. Pagka amen na, palakpakan na sa kalaw gigising. 5 years in the making ho ang tulad ko. I started to really live for the Lord ng totoo, ng totoong totoo. Na seryoso na ako, Lord. Sige na, surrender na ako sa iyo, Lord.
noong 2007. It's 19 years after. 19 years after na. Sabi ko, ang bilis lang pala ng panahon. Kapag kasi nandito kayo sa JR, ang daming ganap, no? Yung passing of time, ang bilis lang talaga. And I realize, yung hiram na oras, ang bilis lumilipas. Amen? Yung hiram na oras, mabilis nalilipas. At ano ngayon ang ginagawa natin sa mga oras na hiniram natin sa Diyos? Ano ngayon yung ginagawa natin sa mga oras na hiram lamang sa Panginoon? Are we really using it, glorifying Him, or making yourself happy? Wala namang masama na maging masaya. Ang gusto nga ng Lord, masaya tayo, that we will live in the fullness of joy. Pero ang tanong, yung hiram na oras po ba, nasabi ko nga, ang bilis lumilipas. Sabi ko, 19 years, akala ko habang nakikita ko pa sila Nanay Shirley, feeling ko talaga, I'm so young. parang hindi lumilipas yung panahon kasi dito pa naman lahat ng mga casting nung bata ako eh. 'Di ba? Parang feeling ko bata pa din ako. Pero ang totoo, tumatanda na ho tayo. Amen. Lumilipas ang panahon at ano ngayon ang ginagawa mo sa buhay na hiram at sa oras na hiniram mo din sa Panginoon. And I encourage even the young professionals kapag po meron kaming session, sinasabi ko sa kanila, alam nyo, dapat ninyong tanggapin o dapat nating lahat tanggapin. Lumilipas ang panahon, tumatanda tayo. Amen. And when you grow old, what is it that the people will remember about you? May they remember the love of God through you. Naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Dahil bakit? We just have a borrowed life in a borrowed time. Hiram lang ang buhay, mga kapatid. Huwag nating waldasin. Huwag nating sayangin. Hiram lang din ang oras. Huwag masyadong makasarili. Huwag masyadong sarili ang iniisip. Kasi ang mundong ito, tinuturuan tayo maging self-centered. It's about you. It's about your pakinabang. It's about sa makukuha mo. It's about sa magiging komportable ka. It's about kung ano ibibigay sa'yo. But in the kingdom of the Lord, it's not about you. It's about Jesus. Amen? It's about Jesus. No matter how this world would try to program us, na dapat ang buhay mo ay ikaw ang masunod. At ikaw ang maging komportable. At ikaw dapat ang tumatanggap. Alam niyo po, ang truth is, we are made for the glory of God. Even Jesus came here on earth not to be served, but to serve. Amen? Ang Panginoon ay dumating dito sa lupa, hindi para siya ang paglingkuran, kundi para siya ay maglingkod sa atin. Amen. Napakabuti ng Panginoon. In Psalms 90:12, it says there, teach us how short our life is, so that we may become wise. So that we may become wise. Totoo po, kasi pagkabataan ka pa lang, ang feeling mo, hindi nauubos ang oras at para bang hindi mauubos ang lakas. Pero habang nakikita ko na yung ibang young professionals nag-BBP na rin, di ba? Nagpapa-check up tapos nag-aalala sa resulta. Hello, we are growing old. Time is passing. Time is passing. Hindi ko po sinasabi na dahil nagkakasakit or what, but the reality is, mapalad ka na kung mabubuhay ka ng 70 years here on earth and witness the blessing and favor of God in the line of your family. Amen. Ang ma-witness mo ang iyong mga apo, praise the Lord. Amen. Ang ma-witness mong magtatapos ang iyong mga anak at ikakasal, praise the Lord. Amen. That's a blessing. That's a blessing na priceless. Ang ma-witness mo pa na yung anak, apo, ay nagkakaedad, pinagpala ka ng Diyos. Dahil yung hiram na buhay at yung hiram na oras, nagagamit mo pa hanggang ngayon. Amen. Amen. Kaya sabi dyan, teach us, Lord, how short our life is.
ang ikli-ikli ng buhay. Ang ikli-ikli ng buhay, ano ngayon ang gagawin mo? Ano ngayon ang pagkakaabalahan mo? Amen. Amen. It's a prayer full of wisdom. Ang bilangin natin how short our life is. Para hindi mo sayangin na 24 hours ka nang nanonood ng kung ano-anong pinromote na magagandang series. You didn't realize 2 days ka nang naglalaro na magaan na yung mata mo. Sayang yung oras. Sayang yung panahon. And when you know how short life is, it teaches us a lot. You don't have time for bickerings. You don't have time for strifes. You don't have time para makipag-away. Tama? Wala ka ng time para makipagsamaan ng loob. Hanggat maaari, iproseso mo na, Lord, tulungan mo ako magpatawad. Alam ko nakaka-stress, nakakasama ng loob. Pero Lord, tulungan mo ako magpatawad. Ayoko yung kalahati ng buhay ko, maipamuhay ko sa sama ng loob. Amen. Amen. Sino dito gusto ng kalahating buhay niya, pinamuhay niya sa sama ng loob? Hello? Hello? Alam niyo po, ang sarap mabuhay nang alam natin tayo pinatawad ng Diyos. Amen. Na tayo inaabsuelto ng Panginoong Jesus mula sa kapahamakan at kaparusahan ng ating mga kasalanan. Amen. Ang sarap. Wala kong utang, binayaran ni Lord. Amen. Pero ganun din naman, hindi nyo po alam kung ano ang biyaya ng ikaw ay nakapagpatawad. Dahil yung puso mo malaya. Amen. At nabubuhay ka ng may kagalakan na hindi yung nakasalubong mo. Alam mo yun, pag nakasalubong mo pa naman yung taong kinasasamaan mo ng loob, no, parang dumidilim ang paligid. Di ba? Parang hindi ko alam yung paligid ba ang dumidilim o yung mata mo nagdidilim na. Di po ba? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos mabuhay na nagpapatawad, bilangin ang mga oras para hindi ka mabuhay na nagdidilim ang paningin. Para hindi ka nabubuhay na para bang madilim. Nabubuhay ka sa liwanag. Amen. Sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi dyan, kapag nauunawaan na natin na maikli at hiram lang ang buhay, nauunawaan din natin kung ano talaga ang mahalaga. Amen. Amen. Nauunawaan natin kung ano talaga ang mahalaga. Marami dito sa atin, wala hong masama kung mag-aaral po tayo ng maraming aral. Mga 10 diploma, pwede na yan. O di kaya mga 10 profession, 10 degree, pwede na yan. Pero wag lang sana na yung oras na atin pong hiniram sa Diyos ay mapawalang bunga. Kahit na tayo po ay abala sa buhay natin, lagi natin tandaan, ang Diyos ay nakatingin sa atin at magsosoli din po tayo ng buhay at oras sa Kanya. Na-realize ko din po yan. Mapalad po kami ni Labenz doon sa JRCC, meron pong course doon, pwede kang mag-double licensure. Isang LET, isang psychometrician. Pag di ka pa nakontento, mag-aral ka ng mabuti, magpa-license ka ulit on the next level. Tapos, recently, bigla ko naiisip, sabi ko, nakakapanood kasi ng kung ano-anong hearing no? Ang hirap pag nanonood napapaisip ka ng kung ano-ano. Naisip ko, sabi ko, mag-law school kaya ako para maintindihan ko din yung mga bagay na pinagdidiskusyonan. Kasi, di ba, aminado tayong lahat, na maraming bagay hindi natin nauunawaan sa batas. Pero mapalad tayo kung nauunawa natin ang batas ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Higit sa batas ng Pilipinas o ng saligang batas ay batas ng Diyos. Amen. Kaya nga lagi sinasabi, mas mataas ang batas at salita ng Panginoon. Nag-o-oath pa nga bago mag-witness, di po ba? Sabi ko, kakapanood ko to naiisipan ko ng mag-law school. Tapos binibilang ko yung edad ko. Ilang taon pa yun? Hindi po ba? Hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Lord kapag tayo palagi nakatingin sa labas. Tumingin tayo sa Panginoon. San ka dapat abala? San ka dapat naglalagak ng lakas mo? Minsan naman naisip ko, 5 trabaho kaya ako? Para gumanda yung buhay. Para gumaan. Pero alam nyo ho, nung mga nakaraang araw, nabasa ko sa Ecclesiastes chapter 5, health and wealth are gifts from the Lord.
health, and wealth are gifts from the Lord. Kasi dito sa mundo, may mayaman, pero may sakit at karamdaman. Meron naman dito, marami sa atin, praise God, wala namang sakit, wala nga lang yung yaman. Yung yaman ng pisikal o material na bagay. Amen. Pero, ang tunay na kayamanan ay galing sa Diyos. Ang buhay at oras ay kayamanan. Kung may buhay ka, mayaman ka. Kung may oras ka, mayaman ka. Ito pa, kung may oras ka na maglingkod sa Diyos at may oras ka sa iyong mga mahal sa buhay, isa ka na sa pinakapinagpala. Amen? Amen? Kasi maraming ang trabaho, wala namang oras maglingkod sa Diyos na nagpahiram ng buhay at oras. Maraming ang trabaho at pinagkakakitaan, wala namang oras sa mahal sa buhay. Ano ang buhay? Amen? We're talking about purpose, we're talking about impact, and we do not want to limit our impact here on earth based on material wealth. Na sinabi ko nga at sinabi din ng Panginoon, lahat ay mapaparam. Lahat ay lilipas. Amen? So my question is this, saan mo labis na itinutuon ngayon ang iyong oras at buhay? Saan natin ngayon itinutuon yung maraming oras natin at buhay? Yung iba naman dito, ang cry out naman ng ibang mga yampro, gusto na lang matulog 24 hours. Mag-ingat tayo sa mga prayers natin. No? Baka tayo ay 24 hours and more. Hindi ho ba? Maari tayong magpahinga. Kaya nga tayo binibigyan ng Diyos ng wisdom na pag nagpapahinga ka, hindi mo dapat ikinagigilty yon. Dapat kang magpahinga. Sabi nga ng marami, even resting can be considered as worship to our God. Amen. Totoo. Kasi kahit si Elijah, pinagpahinga ng Diyos, ikaw pa kaya? Hindi ba? Pinagpapahinga rin tayo ng Panginoon. Huwag tayo maubusan ng pahinga kasi kailangan mong mabuhay. Kailangan mo pa ng buhay na pinapahiram ng Lord sa'yo. Ngayon, saan natin itinutuon? Nawa po, I would always encourage the church to really be involved, to really take part. We have a lot of missions at hindi pa po natatapos doon ang maraming gawain natin. Marami pa po ang pwede nating gawin o ilaan ang buhay natin kahit papaano sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? Kasi alam niyo po, kaya namin ibinabahagi na brethren, brothers, and sisters, come and serve the Lord with us. Because that is our purpose, to serve the Lord and glorify Him. Don't be so immersed to the things of this world. Baka malunod at maligaw ka na. Baka malunod at mawala ka na. Gaya nung sabi nung kanta, baka mapalayo ka na sa Panginoon. And this is the hour and the season na kailangan nating bantayan ng puso natin. Kaya nga tinuturo ng simbahan, ano ba ang purpose? Ba't tayo nabubuhay? Ano ba ang purpose ng buhay natin? Sabi ng Ecclesiastes, yung iba, ang hinahabol sa buhay, karunungan. Sa English, wisdom. Some of people here on earth, focusing their lives sa kayamanan o sa wealth. Kailangan marami kong properties, pero sa isang maliit na lupa lang naman tayo lahat ililibing. Hindi ba? Yun naman ang totoo. Kapiranggot lang yun. How can we boast of all these things that one day will fade away? Sabi nga ng Bible o ng Jeremiah, if you have something to boast, boast that you know the Lord. Amen? Boast in the Lord. Kung meron tayong ipagyayabang o ipagkakalat, yun nakilala natin ng Panginoon. Hindi yung sumikat, hindi yung yumaman, hindi yung ikaw ang magmukhang pinakamatalino dahil wala lang ang karunungan nating lahat sa harapan ng Diyos. Amen? You cannot compare your knowledge, your wisdom before God. In fact, alam natin ngayon pare-pareho, hiram lang ang lahat. Amen. Yung iba, they're focused themselves sa katanyagan, sa fame. At ito ang pandaraya ng mundo.
Ilaan mo ang buhay mo sa kasiyahan. Hello? We are not meant for pleasure. We are meant for the glory of God. We are here on earth to worship God. We are here on earth to honor the Lord. Amen? Amen? And it's pleasurable to live for God. Kasi ang Diyos hindi nagkukulang. Maraming mga bagay ang magkukulang ka dito sa mundo at mauubos. Sabi nga ng Ecclesiastes, huwag masyadong hangaring yumaman. Kasi habang dumadami yung kayamanan mo, dumadami din yung mga taong tumutulong sa yung gastusin ang kayamanan mo. Helpers to spend. May ganun pala. Dapat dumadami dumadami rin pag mga taong magpapagastos sa'yo. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ay mawawala. And this is the hard truth. Everything is meaningless. Nung nabasa ko po yung everything is meaningless, walang kabuluhan ang lahat. Sa huli, walang kabuluhan ang lahat. Kung nabubuhay ka ng malayo sa Diyos, pero tingin mo marami kang hawak, o tingin mo marami kang title, pero yung puso mo nalalayo sa Diyos, everything is meaningless. And that is a hard truth. Kaya nga dapat sa mga panahon na to, punong-puno na ang mga simbahan. Kasi nakikita na natin, sino po dito, dinaanan ng rotational brownout. Parang 2 hours lang, parang katapusan na ng lahat. Di ba? Nawalan ng wifi, nawalan ng connection, nawalan ng electric fan, napakainit pa naman. Hello? Dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo, pinapaalala lang sa atin siguro na mauubos at mawawala. And let's go back to the Lord and to His Word na hindi mawawala, hindi lilipas, mananatili, magpakailanman. Amen. Can we give God a clap of praise for that? Sabi ng Mangangaral 2:22, nagpapakapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? That's the real question. Para saan? Pagkatapos mo makuha yung posisyon, kung gusto ma-promote, next is, may magbubukas ulit na panibagong posisyon. Gusto mo ulit yon. Para saan? Hanggang saan? Hanggang kailan tayo maghahangad ng maghahangad na para bang nauubos na ang pagkakataon ng Diyos na mag-provide sa buhay mo? Let the Lord provide at times. Amen? Because the Lord would want to express His love for you. Anak ka ng Diyos. Amen? Itataguyod ka ng Diyos. Magtiwala ka. Amen? Hindi tayo tinuturuang maging tamad. Tinuturuan tayong maging maingat sa paggamit ng oras at buhay na hiram lamang sa Panginoon. Amen? Amen? Mabilis lilipas ang panahon. At kung meron ka pa ngayong panahon, magpasalamat tayong lahat sa Diyos. And I would like to share few people in the Bible who fulfill their purpose or their purpose given by God. Number 1, si Joseph, a supreme ruler of Egypt, second in command next to the Pharaoh during the time of famine. Ang sabi sa kanya, he's a person who is from prison to palace. Isang tao mula sa pagkakakulong, dinala sa palasyo. Kaya pa bang gawin ng Diyos ngayon? Kaya ng Diyos yan. Amen. Anong purpose? To preserve life and protect the lineage of Israel. Tayo po, ano kaya ang purpose ng buhay natin? That's why we have to take part sa kung ano ang ginagawa ng simbahan natin ngayon o ng atin pong mga ministry. Meron tayong misyon papunta sa iba't ibang lugar. Merong feeding of the children, feeding for the preteens. Why don't we volunteer once? Wag namang once a year, no? Pwede din, trial.
Next year na yung susunod. 'Di ba? Pwede tayong mag-volunteer. Magtanong tayo dyan sa mga leader sa baba. Ano po yung pwede kong itulong? Ano po yung pwede kong gawin? Kasi alam niyo po, yung purpose natin, we are discovering our purpose when we move. Hindi mo madidiscover ang purpose mo kung ikaw ay tulog. Hello? Kung ikaw ay palaging nakataas ang paa. Si Joseph, ang dami niyang pinagdaanan from prison to palace. But he made it to fulfill his purpose. And that is to preserve life and protect the lineage of Israel. Sa panahon ng taggutom, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos sa kanyang buhay na mabigyan ng authority o mabigyan siya ng kapangyarihan para i-manage ang lahat ng resources. God knows your capacity and God knows you. At alam din niya ang purpose niya para sa'yo. Having said that, dapat nagpapakalapit tayo sa Panginoon. Amen? Walang masama kung tatanungin mo si Lord, Lord, ano po bang purpose ko? Ano po ba yung gusto mong gawin ko sa buhay na to? Kung mabubuhay tayo for 55 years, Lord, ano po yung i-accomplish ko para sa'yo? Sige po, sabihin niyo sa akin. Queen Esther, pangalawa. Queen of Persia. From an orphan Jewish to a Jewish woman to a queen. Alam niyo po, ang pageant, nangyari din po ng maraming panahon na nakalilipas. Sa panahon po ni Queen Esther, nagkaroon ng isang malawakang pageant para makapili ng isang reyna. At ang napili walang iba kundi isang orphan na Jewish na minsan lang yan nangyayari. Pero bakit? Si Mordecai ang nagre-remind sa kanya. Sabi niya doon, for such a time as this, naging queen ka. Kasi merong nagtatangkang ipapatay ang lahi ng mga Hudyo para mawala silang lahat. Ang sabi dyan, extermination, hindi nga lang assassination, buburahin ang lahi ng mga Hudyo. Kaya ka nandyan kasi tinalaga ka ng Diyos. Pero yung mission ni Queen Esther, hindi madali. It's like a suicide. Kaya nga sinabi niya, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Kasi nga, kailangan niyang humarap sa hari para sabihin na siya ay Hudyo at ang isa sa mga opisyal ng hari ay nagtatangkang ipa-exterminate sila. And because of her, the Jewish people was saved from mass extermination. How many of you have been promoted? How many of you have win something here on earth? May purpose ang Diyos. Amen? Amen? Maybe you are there kasi may pinapagawa ang Diyos sa'yo. For such a time as this, you are a mother, you are a father, you are a kapatid. For such a time as this, you seem to be the breadwinner. For such a time as this, malakas ka. For such a time as this, born again ka. Kristiyano ka. Amen. So, ibig sabihin, may purpose tayong lahat. Amen. And David, King David, the king of Israel at the golden age of that nation, from a shepherd boy to a king of Israel. Anong purpose? To unite the tribes of Israel. Ang daming gerang ipinanalo niyan. Madugo ang labanan. But King David lived out his purpose. Kahit minsan, sinabi na niya, ayoko na rin. At the place kung saan parang iniwan siya ng lahat, pero nanatili siya. Na tipong kahit yung yung mga armies niya, iniwan siya. Dahil nakubkob sila at sinisisi siya sa maraming bagay, David lived out his purpose. Doon sa place of Siklag, he encouraged himself in the Lord. Dumating ang punto't pagkakataong mag-isa na lang po si David.
but he knew his purpose. Alam niya, tinawag siya ng Diyos. Kaya hari siya sa panahong kung saan hari siya dahil sa purpose ng Diyos. Amen. And last but not the least, ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng John 3:16 to 17, "For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life." 17, "For God did not send His Son into the world to be its judge, but to be its Savior." Kahit ang Panginoong Jesus, for a specific season, for a specific years, nabuhay siya dito sa mundo para i-accomplish ang purpose niya. Now here we are, still living here. Nawa po, we will be able to accomplish our purpose. Anong similarities po ni Joseph, ni Queen Esther, ni King David, at ng ating Panginoong Jesus? Ano po ang similarities nila? They all lived for others to live. Nakita niyo po ba yung purpose nila? Kasi ang sabi ng Romans 4:7-8, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay para sa Panginoon, tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay para sa Panginoon, tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. And the heart of our Lord Jesus Christ is to serve and bear one another's burden, to serve each other, to help one another. While the world promotes hate, while the people around us trying to recruit us to be angry and to be hateful, the Lord is telling us, you have to love your neighbor as yourself. You have to serve one another. Meron pa nga consider not yourself too high. Huwag mong tingnan mataas ang iyong sarili o higit sa ibang tao. Amen? Because the Lord would want us to serve others while serving Him. Ito yung pinaka-nakakalungkot. Aminin natin sa hindi, pag sinasabing serve others, parang inconvenient sa atin. Tama po? That's the hard reality. Totoo po yun. Inconvenient talaga ang magsilbi sa ibang tao. Inconvenient talaga ang magsakripisyo para sa iba. Lalo na sa hindi mo kamag-anak. Pero ang sinasabi ng Bible, kapag kapwa mananampalataya, ang tawag natin sa kanila ay kaaway. Kapatid. Kapatid po natin ang sino mang nanampalataya din. Ibig sabihin, it's not that blood is stickier than water. Amen? The blood of Christ is stickier than any water. Narinig ko kay Pastor Waza, ang tunay mong kamag-anak ay ang kapananampalataya mo. Kasi yan ang kamag-anak mo hanggang langit. Amen? Amen. So be of good cheer to really serve one another. Amen? Kasi ang sabi dito, while you want to live with purpose and impact, you have to focus on serving others. Hindi ko po sinasabing serving others to lose yourself. But focus on serving others because this is the will of the Lord. Bakit? Serving others gives meaning to life. Serving others gives meaning to life. Pag pumupunta po kami sa iba't ibang lugar sa Quezon, yung iba, 5 oras ang lakad papunta, 5 oras ang lakad pabalik, depende pa sa ulan. O yung sa outreach na pinupuntahan nating mga dumagat. Alam niyo po, when we are there, pag ikaw yung nandun, pag ikaw yung nag-aabot, hindi naman galing sa iyo yung 5 kilong bigas eh. Pero yung joy of giving it, nararanasan namin. Amen? And that's why serving others gives meaning to your life. Kasi umaabot tayo ng ibang buhay. Amen? Inaabot natin ang buhay na wala pa sa Panginoon. Amen. Serving others might seem unpopular, but it
is precious in the sight of God. Amen. When you serve others, it is so precious in the sight of our God. That's why everyone is being encouraged. Come. If you have talent, then serve the Lord. If you have this strength, then let it be offered to the Lord. Kasi we are here on earth not for ourselves, but for the glory of God. Amen. Amen. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. We are living para i-glorify ang pangalan ng Diyos. Kung ang tingin po natin sa paglilingkod ay abala, mag-pray ho tayo sa Panginoon. Lord, help me understand the essence of serving others. Pinag-pray ko din po yun dati. Kasi nakakatamad naman talagang lumabas. Tama? Aabot. Kahit nga po yung matatagal na sa ministry, dinadalaw yan ng dinadalaw yan ng katamaran eh. Kaya pag dumadalaw yun, dapat nagpe-pray ka na. Di ba? Yung parang, ayoko, hayaan mo na sila dyan. Tingin ko, kaya na nila yan. Total, nandyan naman na yung mga bagong kabataan, sila na lang. Di ba? Yung mga ganon. But our contract with God is not, it has no expiration. Amen? Hanggang dumating ang Panginoong Jesus, aawit tayo. Amen. Hanggang dumating ang Panginoong Jesus, sasamba po tayo. Hanggang dumating ang Panginoong Jesus, maglilingkod po tayo. Amen. Lalong natetest ang paglilingkod kapag inconvenient na. Lalong natetest ang puso kapag medyo nakakasagad na. Pero kung nauubusan ka ng lakas, tap onto the strength of the Lord. Amen. Kailangan natin ng lakas ng galing sa Panginoon to serve others. Kasi ang naturalesa ng katawan natin ay tamad. Ayaw maglingkod. Ayaw mag-sacrifice. Pero pag usapang sakripisyo, ang Panginoong Jesus lang ang makapagsasabi kung hanggang saan. Amen? Amen? Wala nang iba. Nag-sacrifice na ako dyan, lagi na nga lang ako dyan eh. Baka yung ginawa mo, konti lang, incomparable yun sa ginawa ng Diyos para sa atin. Amen. And serving others keeps us, humble. Bakit ako magtitimpla ng kape? Wala ba yung kamay? Parang ganun no? Bakit ako ang magluluto? Di naman ako kakain. Kasi nga madalas nagluluto tayo kasi tayong kakain. Diba? Bakit ako lalakad mainit? Ba't di na lang siya? Diba? Kasi minsan, bugso yun nang tingin mo sa sarili mo, hindi ikaw ang dapat mapagod. Hindi ikaw ang dapat maabala. Pero alam niyo po, ang Panginoon, siya pa ang pumupunta sa mga lugar para maglingkod. Amen? Ang Panginoon ang lumalakad. Ang Panginoon ang bumibisita para maglingkod. Kaya kung may kapasidad po tayo na maglingkod, let us do it. Kasi kapag naglilingkod ka, napapaalalahanan ka ng kababaang loob. Kasi hindi natin sinisino ang paglilingkuran natin. Hindi natin paglilingkuran lang kung sino yung pinakamaganda, pinakamalakas, pinakasikat. Mas pinaglilingkuran natin dito sino yung higit na nangangailangan. Amen? Amen? And that's why it reminds us to be humble. Amen? Kapag naglilingkod sa Diyos, marami nga akong kilala na na mga Kristiyano Mga may-ari din naman sila ng mga malalaking business. But they manage to fix the chair kapag Sunday. Kaya nilang magligpit ng upuan pag Sunday. Kahit mayayaman na sila, kahit pinayaman pa sila ng Lord, kaya nilang magwalis, kaya nilang magligpit, kaya nilang mag-usher. Kaya nila. Kasi it reminds them, everything came from God and I am still a servant of the Lord. Amen. And serving others blesses us. Tama ba yun? Kapag tayo naglilingkod sa iba, tayo ba yung bless? Kasi nga, mas mainam na
na ikaw ang nakapaglilingkod kaysa ikaw ang pinaglilingkuran. Amen. Parang walang pinag-iba sa mainam na ikaw ang nakapagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan. Amen. Kasi ang resources natin ay galing hindi sa sarili, kundi galing sa Panginoon. The more you give, the more you serve, the Lord is strengthening you and the Lord is blessing you. Amen. Alam niyo po yun, parang habang nagpupunta sa mission, lalo kang lumalakas. Kahit na sasabihin namin, mag-BP muna ang lahat ng sasama. Di ba? Kahit sinasabi namin lahat ng may maintenance, dalhin niyo yung mga ano nyo. Alam niyo po kasi iba yung lakas ng nakapaglingkod sa Diyos, ng may sakripisyo, na minsan nabasa ka ng ulan, natuyuan ka na rin ng ulan, mabitbit mo lang yung mga bigas para sa mga nangangailangan. Amen. Sa mga nakasama. Amen. And that's why we encourage everyone. Kahit nga lang po sa mga feeding, alam niyo po ba maraming feeding sa mga barabarangay natin dito sa Binangonan? Baka hindi niyo lang ho nalalaman. May feeding sa Mambog, may feeding sa San Juan, may feeding sa Puentes, may feeding sa Darangan, may feeding doon saan pa ba? Ang dami feeding eh. At dadami pa yon kung marami po ang nagpapagamit sa Diyos. Amen. Amen. And we have to reach out the next generation, the next young generation. Tayo po ang naatasang magtanim ng salita ng Diyos sa susunod na henerasyon. Hindi po responsibilidad ng mga young people ang magtanim sa young people lang. Kahit po yung mga adult, nasa CPA kayo, nasa young couples kayo, nasa young professionals tayo, lahat po tayo inatasan ng Diyos magtanim ng salita niya sa susunod na henerasyon. Amen. Amen. And so we have to awaken our hearts. We are to serve the Lord. And kaya nga po, pinapasama namin sa prayer, yung darating po nating youth camp, isama nyo po talaga sa prayer. Kasi ang kabataan po nilalamon ng maraming temptation. And we are to fight for them. We are to really preach the word to them. So that they will not lose their track. So that they will not lose their purpose. Kung hindi po natin tuturuan ang young generation, tuturuan po sila ng evil one. Kaya we wanted to take part. Amen? Mahalin po natin din ang susunod na henerasyon. Mahalin din po natin ang susunod na mga leaders. Malay mo sila yung susunod na senador. Malay mo sila yung susunod na presidente. Salamat sa Diyos na taniman ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi natin alam. Baka ang susunod na gobernador ay isa sa mga napakain sa feeding program. Hindi natin alam. Baka yung susunod na mayor, kasamang nag-youth service dito. Kasama sa Bible study mo. Amen? We do not know what God can do sa lahat ng tao. Amen. And so, hindi din natin alam hanggang saan ang impact ng pagtatanim ng salita ng Diyos sa mga bata. Amen. Amen. Siguro po, magpapalista na yung mga sa feeding program. Magpapa-enlist po kayo, lapit kayo kay Ate Ami. Kasi marami talaga. At hindi kaya ng isang katawan lang yun. Amen. Amen. That's why we are encouraging everyone, let us all live with purpose and with impact. Minsan yung impact later on, parang mga 10 years, 5 years, 20 years, baka uugod-ugod ka na saka mo lang makikita. Hayun, naglingkod na rin. Yung isa sa Bible study ko, praise the Lord, worship leader na. Di natin alam yung timeline kung kailan darating yung impact nun, but at least we've done our part in serving the Lord. Amen. Can we give God a clap of praise? Sabi nila yung mga guro, malakas ang impact. Totoo. Pero malakas din lalo ang impact ng nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. At kaya po ninyo yun. Hindi nyo po kailangang maging pastor para maihayag o ma-share ang salita ng Diyos. And last but not the least, serving others glorifies God. Sabi ng mga ngaral, kung nabubuhay ka in the pursuit of wealth, wisdom, fame, and pleasure,
sayang ang buhay. Mabuhay ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi kahit ang lahat ng pinaghirapan mo dito sa mundo, pwedeng mawala sa isang iglap. Tama po? Totoo. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa nagyayabang sa yaman niya, hindi ka matalino. Kasi kung ipinagyayabang mo yung yaman mo, baka bukas wala ka na. Saan mapupunta ang yaman? Tinanong yan ng mga ngaral o ng Ecclesiastes, ng teacher doon. Ang sabi, bakit ganon ang buhay? Ako ang nagpapagal, ako ang nagseseryoso sa pagtatrabaho, pero sa huli, wala akong pakinabang kasi may expiration ang buhay ko. Walang yaman dito sa mundo ang madadala sa lupa. Walang yaman, karangyaan, kaginhawaan, o kung anumang mga natamasa. Madadala po ba natin ang aircon? Hindi ho. Hindi natin madadala ang kahit anong meron tayo pagdating ng sinabi ng Lord, time's up. And so live your life while you still have strength, while you still have time, while you still have that life na hiniram natin sa Diyos. Let us all serve the Lord. Amen. Sayang kung hindi natin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang maglingkod at mapalapit sa Diyos. Amen. Philippians 2:3-5, ang sabi po dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Amen. Amen. Ito ay palaala na galing sa salita ng Diyos at hindi lamang po galing sa kung saan. Ang Panginoon po mismo ang nagpapaalaala sa atin, magmalasakit tayo sa isa't isa. Amen. Ito yung strength ng mga anak ng Diyos sa mga huling panahon. At sa panahon ng krisis, tagutom at tagpagsubok. At napatunayan natin yan nung panahon ng pandemic. Marami ang nagsarang kumpanya, maraming trabaho ang nawala, pero lahat tayo pinagpala ng Diyos. Inabot tayo ng pagpapalang ng gagaling sa Panginoon. Sinuplayan tayo ng bigas, ng sardinas. Minsan hindi ka na nga nakatanggap sa LGU pero nakatanggap ka sa provision ng Panginoon. Amen. Can we give God a clap of praise? Let us continue and let us protect the heart that serves others in order to glorify God. And as I close, for we are made to glorify God and serve as He did. Wala tayong ibang dahilan kung ba't tayo nabubuhay, kundi ang paglingkuran ng Panginoon, paluwalhatian ng Kanyang pangalan habang pinaglilingkuran din ng ating kapwa. Amen. Lalo nating kailangan ang isa't isa ngayon. Minsan, kung hindi po natin kayang tumulong sa pisikal o sa pinansyal o sa anumang resources, we can help and reach out by praying for others. Amen. Marami tayong pwedeng gawin. Ipanalangin po natin ang iba. Ipanalangin po natin yung mga taong nasa paligid natin. Walang mahirap sa Diyos para pagpalain tayo. Lahat ng bagay ay kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Yun ay kung tama na ang puso natin. Kung yayaman ka at makasarili ka, walang saysay. Pero kung ngayon pa lang may malasakit at pag-ibig ka sa iba, walang problema kung yayaman ka. Amen. Amen. And let us all process our heart before the Lord. Tulungan mo ko muli maglingkod sa iyo. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Diyos.